Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Itong video na ito ay para dun sa mga naka-router 135, dun sa mga nagre-request sa akin kung paano daw po magpalit ng polarizing film sa ating mga speedometer. Okay, bago natin umpisan yung ating video mga bro, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Bago natin mga bro umpisahan yung ating video, gusto ko lang po i-shoutout yung may-ari nito kay Bro RJ Magsalang. Yan, so maraming salamat sa tiwala. Bro, galing po ito ng Alabang. So ngayon ay sinusubukan natin kung talagang faded na yung kulay or wala nang mabasang number. At ayan, kung nakikita nyo naman mga bro, talagang malabo na po yung kanyang speedometer. Kumbaga backlight na lang yung yung nakikita, wala na yung fuel gauge, wala na yung gas, wala na yung speedometer at yung iba pang mga nakalagay doon sa speed sensor niya o doon sa monitor, sa display. Ang gagawin natin dito mga bro ay tatanggalan lang po natin ito ng mga tornilyo dito sa gilid. Ayan. Dito gumamit lang po kayo dito ng ka-size niya kasi hindi po ito malaki yung mga screw dito. Yung mga Phillips screw dito ay maliliit lang kaya kung ayaw nyo mabusalsal or mas mapadali yung trabaho nyo, gumamit lang po kayo ng ka-size niya. Kapag ka natanggal nyo naman yun mga bro yung mga bolt, so matatanggal nyo yung pinaka front cover or yun sa ibabaw na cover natin. Ito, tanggalin nyo lang yung indicator ng neutral, ng passing. Ayan. Tatanggalin nyo yun, hinahatak lang yun. Tapos meron dito dalawang maliit na Phillips screw pa rin. Para naman dito sa yung cover, pinaka cover. Kasi yan mga bro yung itim na yan, yung nakikita nyo na yan, ano lang po yan. Parang cover lang talaga siya. Hindi siya yung buong salamin or hindi siya buong panel. So, tanggalan nyo lang yan mga bro, yung dalawa. Tapos ito, yung pointer natin, hugutin nyo lang yan, wala po yung thread. So, siyempre, pagka matagal na, matigas lang. Pero ang gagawin nyo lang dyan, pupirsa nyo hugutin. Pero dapat ang hugot nyo po dyan ay straight na patanggal, no? Pabunot, hindi siya patabingi. Kasi kapag patabingi po, pwede po yan na maputol or mag-crack. So, sa akin, okay lang mag-crack naman to kasi marami po akong pamalit. Pero kung gusto nyo po mag-DIY, much better na ingatan nyo po yung pagbubunot niya, Ayan, hugutin nyo lang siya. Ayun, tanggal na. Okay? Ganun lang po. Tapos ito, wag nyo munang bibiglain kasi meron po yung guide, yung pagtatanggal. Iniikot po yun ng pa-clockwise or pa-counterclockwise. Meron po siyang daanan. Ayan, pensya na pala kayo mga bro sa buso kasi hinihika po tayo ngayon. Sa mga nagtatanong kung bakit minsan gano'n yung boses natin mga bro. May hika tayo mga bro. Ayan, so pag natanggal nyo yung tornilyo pala mga bro, tatlo lang po yun, makakalas nyo yung pinaka-panel. Ngayon, ito yung pinakamahirap na part dito. Sa pagpapalit ng film sa lahat ng motor, maliban na lang sa click, kasi sa click wala, hindi naman nakahinang, nakaklip lang. So ang gagawin nyo dito mga bro, para hindi po kayo mahirapan, bali, lagyan nyo muna ng paste itong mga terminal ng LCD natin. Tapos, lagyan nyo muna rin ng lead. So, ang diskarte dito mga bro, gumamit po kayo ng original na lead para hindi kayo mahirapan. Kasi kahit mataas mga bro yung wattage ng soldering iron nyo, kapag kapangit yung lead nyo, pangit din talaga. Ayan o. So, double check ulit natin kung talagang malabo. At confirm mga bro, sira yung back film nito. Kasi dadalawa po ang film nito. So, bali ang gagawin natin dito mga bro ay lalagyan ko po muna ng soldering paste. Yan. So, ano yung purpose para mga bro hindi magdikit-dikit yung LED natin? Yun po yung pinaka-discarte ko dito. So, murang-mura lang naman yung paste mga bro. Order na lang po kayo sa online or sa mga electronic shop, makakabili po kayo. Tapos, sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong budget, gumamit din kayo ng soldering iron na maganda. Wag yung mga 40 watts lang. Mga 60 watts siguro para smooth. Ayan o. Lagyan nyo lang muna ng lead, hindi para ihinang, para buhayin lang yung mga lead na dati nang nakalagay. Yun ang purpose natin dyan. Ayan, so lagyan natin po isa-isa yan para mabuhay. Kasi tatanggalin din natin itong mga bro isa-isa, Tapos, iingatan nyo po yung PCB natin or yung circuit board. Kasi maliliit lang po yung naka-layout na mga
tanso dyan. So kapag nagkataon na nababad sa init, possible na matuklap. Yun po yung mga babantayin nyo dito kapag nagpapalit kayo. Ano? So sa NS200 maninipis, sa Rouser 135 maninipis din. Ayan. Yung kulay blue na nakikita nyo mga bro, soldering pump po yan. Kailangan nyo rin yan para mahugot nyo or matanggal nyo yung mga dating LED na nakakabit. Kasi kapag hindi natin tinanggal, malabo po na matatanggal natin yung LCD. Okay? So, ayan. I-sese nyo lang yan mga bro. Make sure lang na wala nang nagdikit dun sa pin bago nyo bunutin kasi kapag nag-crack po ang LCD, tapos ang maliligayang araw natin dyan mga bro, wala nang paraan para ma-repair natin kapag nabasag yun sa salamin. Okay? Tapos na natin yung kabilang side. Dito naman tayo. Init muna kapag naluto na yung LED, sabay birahin nyo ng pump natin. So, yung pump mga bro, murang-mura lang naman yan. Wala pa 100 sa online. So, sa mga naghahanap pala ng parts na binibenta natin, sa TikTok, nag-promote pa. Sa TikTok mga bro, doon tayo ayan, kahit yung soldering iron, makikita nyo sa TikTok na ginagamit ko. Yung pump, nandun din sa TikTok natin yan mga bro. Doon ako nagbibenta kasi ng mga ginagamit ko. Ayan, ulit-ulit lang mga bro. Dito, ang kailangan nyo lang ay pasensya, tapos pag-iingat. Kasi kapag may nasira kayo dyan na diode or magkakaproblema po kayo. Ayan. Ganun lang mga bro, tuloy-tuloy lang. So, matrabaho talaga ito. Lalong-lalo na kung first time nyo mga bro, medyo mahirap siya. Kasi naalala ko nung unang gawa ko nito mga bro ay nabasag ko yung LCD. So, unang gawa ko nito ay nag-abuno tayo sa customer ng mahigit 3.5 kasi bumili kami ng second hand na magandang klase. So, ako naman yung nag-suggest na palitan ko pag nasira. Gusto ko lang din naman kasi matutunan. Ito mga bro, awa naman ng Diyos ay natutunan na natin. Ayun o. So, kita nyo mga bro, nilalagay ko sa kahoy kasi ang purpose po nun para pantay-pantay yung angat. Kasi pagka inangat nyo yan ng flat screw or ano pa man, yung salamin, magkakrak po yan. Kaya hindi kayo pwedeng sumungkit dito sa LCD natin. So, dapat dun sa ilalim. Okay? So, ayan, kung mapapansin nyo mga bro, nakalas na po natin yung pinaka-LCD nya. At ito yung tatanggalin natin is yung back film. Ayan, yan naman kasi mga bro ang malimit masira. Hindi pa po dyan nagtatapos. Ito pa yung isa sa pinakamahirap na part na gagawin natin is yung paglilinis or yung pagtatanggal ng ating adhesive. So dito, gumamit po kayo ng cutter. Okay? Gumamit kayo ng cutter para matanggal nyo. Kailangan malinis na malinis kasi didikitan po natin ng panibagong polarizing film yan. So yun lang naman kasi mga bro ang malimit masunog. At sa mga nagtatanong, gumagawa ba tayo ng ibang motor? Oo naman, may ginawa na tayo nito na Aerox, may ginawa na tayo na Nmax, may ginawa na tayo na Gixxer, meron ginawa tayo Sniper, Raider. So marami po tayong ginagawa na ganito Ayun na nga, susukatan nyo yan. Okay? So sa film pala mga bro, yung pagkakabit po niya, nag-iiba yung kulay niyan. Kapag horizontal or vertical, naiiba po yung kulay. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo ba ay stock lang or gusto nyo mas astig. Pwede nyo kasing paitimin yan. Pwede nyo rin palitan ng backlight yan, mga bro. Pero sa atin ngayon, ang gagawin natin ay stock lang. Kasi yun ang request na may-ari. Yun. So, mayroong adhesive yan mga bro. Itututok nyo lang or ilalapat nyo lang ng ayos. At kung may bubbles, ayan, kagaya nyan, punas-punasan nyo lang mga bro kapag may bubbles. Yun ang diskarte. Ayan, so bago na yung film nito mga bro, kung mapapansin nyo, medyo maliwanag na, Okay, ayan Hindi na kulot. Kasi kanina bago natin kalasing kulot siya Siyempre, pupunasan nyo rin tong natin sa ilalim. May puti po yan para lalong mas maliwanag. Ayan. So, pagkatapos nyan mga bro, ipasok nyo lang po ulit, So, ito medyo akala nyo lang madali. Pero yung mga pin na yan mga bro, minsan sumasabit yan. Kailangan nyo talagang laro-laruin, Hindi po madali. Pero madali lang kung tutusin. Pero kung sa first timer, hindi siya madali. Kasi ako nga nakasira Nung unang gawa ko nito, nakasira ako Kasi hindi nga madali Pero madali lang. Madali lang siya mga bro, sa totoo lang Pero hindi kagaya kadali ng iniisip nyo na akala nyo, Sabagay, kung sarili nyo naman, pwede nyo pag-aralan. Meron tayong mga customer o meron tayong mga followers na tinuruan ko lang through online. Awa naman ng Diyos, nakapagpalit sila ng film, mga rouser din. So pagkatapos natin mga bro, may shoot dito sa butas, may balik natin. So lagyan ko ulit ng paste yan para hindi ulit magdikit-dikit yung Kasi mga bro, yung mga terminal natin na yan, hindi pwede magdikit-dikit yan Kailangan yan, nakahiwalay.
So, ganun lang. Madali lang, oh. So, unang gawa kasi natin mga bro nito, umaabot ng isang araw ngayon. Awa ng Diyos, oras na lang ang binibilang natin. 1-2 oras siguro kayang tapusin kapag mabilisan, walang istorbo. Ano? Okay? Ayan. Tapos na mga bro, ganun lang. So, bago natin mga bro ibalik dun sa housing niya, mas maganda subukan nyo muna. Successful. Walang bubbles. Ganda, oh. So, pagkatapos nyo mga bro ma-check, na-double check nyo kung ayos na. Ngayon naman, ibabalik natin. Dito naman sa pagbabalik, hindi naman kayo mahihirapan. Kung paano nyo lang siya kinalas, ganun lang yung pagbabalik. Ito pala mga bro, yung speedometer na ito, meron po dapat itong pindutan. So, dito wala na itong pindutan, kaya hindi na natin nilalagyan. So, nung kinalas natin kanina, wala talaga siya. Ibabalik na lang natin kung ano yung mga tinanggal natin dito. Yung 3 screw dito sa board. Yan, bali 3 lang po yan sa taas, tapos dito sa gitna, tapos ito yung last na ni-screw natin. So, pagkatapos niya, punasan nyo ulit at kabit natin tong display. Ayan, ito mga bro, sinasabi ko sa inyo, may guide po yan ha. Hindi yan basta-basta kinakabit kasi nung unang kalas ko nito din, naalala ko, inangat ko agad na-crack yung laka. Kaya kailangan may guide po yun. May tamang guide. Tapos dito kinakalawang na rin yung tornilyo kaya kailangan pirsahin natin. Basta mga bro, ano lang to, dahan-dahan lang siya. Tapos lakasan nyo lang yung loob nyo kung sarili nyo naman na panel. Pero kung hindi pa kayo sigurado, wag muna kayo magtanggap ng gawa kasi sigurado mag-aabono kayo pag first timer nyo. Ako kasi dati nilakasan ko lang yung loob ko. Matagal na akong gumagawa nito mga bro, hindi lang Rouser 135. Kung maalala nyo, kung mag-search kayo sa YouTube channel natin, marami tayong ginagawa na ganito. Kaso nga yung iba, paulit-ulit na lang kaya hindi ko na po binivideo. Meron tayong mga ginagawang version 3 ng mga sniper. Kasi sa lahat ng film, prone po yan sa Sunburn. Ayan. Yung tinuturo ko na yun mga bro, ano po yun? Yun yung pindutan. Meron dyan parang itim na nakalagay. Kaso wala siya nung kinalas natin. Kaya, hindi ko na lang dinalagyan. Hindi naman kasi nagagamit yun. Okay? So, ang ano nito mga bro, bakit ba nagkakaganito? Ito po yung pagka-tirik na tirik yung araw. Tapos yung mga display natin, walang harang or kahit basahan. Doon po siya nasisira. Minsan, meron din factor na yung pinaka-ilaw mismo ng LED pagka uminit, yung pinaka-backlight niya. Pero mas, mga bro, yun sa araw, mas malaki yung factor na doon ang gagaling. Ito naman kasi mga bro, hindi naman halogen yung mga backlight nito, mga LED siya, kaya hindi naman siya ganun kainit, no? So, ayan lang mga bro, ganun, tapos lang. Babalik nyo lang yung mga pinagtatanggal yung mga, screw. Tapos punasan nyo kasi ito kasi mga bro, ipapalalamog pa natin to sa Papalalamog pa natin to sa alabang kapag natapos na natin. Bali 1 linggo na ito dito, ngayon lang natin ginawa. Siyempre, double check ulit natin mga bro, bago natin tapusin yung ating video na ito. Para sure na gumagana bago natin. Ayun, gumana naman. So, paano ba yan? Hanggang dito lang po yung video natin. Salamat po sa panonood. Magandang araw sa inyong lahat.